بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin sa Islam, sa unang lecture ho natin ay ating natalakay ang unang o isa sa mga syurut wujubis salah. Ang isa sa mga syurut wujubis salah. Ang ibig sabihin, isa sa mga kondisyon sa pagkaobliga ng salah. At yun ay walang iba kundi ang Islam, ang pagkamuslim ng isang tao. At ngayong araw ay tatalakayin ho natin ang pangalawa mula sa apat na mga kondisyon sa pagkaobliga ng salah. Yun ay walang iba kundi ang al-bulugh. Ang ibig sabihin ng al-bulugh ay ang maabutan ng isang tao ang wastong gulang. Yan ho ang ibig sabihin ng al-bulugh. Sa madaling salita, kapag inabot ng isang tao ang wastong edad, ay maituring na ho siyang mukallaf. At ang salitang mukallaf ay salitang Arabic na nangangahulugan na kapag ang isang tao ay mukallaf, obligado na ho sa kanya ang lahat ng mga inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sala, ng zakah, o tulad ng sala, ng pag-aayuno at saka ng hajj. So kapag ng Islam ay obligado na rin sa kanya ang pagsasagawa ng 5 beses na sala. At ang lalaki ay maging ganap ng lalaki sa edad na ito, at ang babae naman ay maging ganap ng babae sa edad na ito. Hindi na ho sila maituring bata pa, kundi maituring na silang ganap na lalaki at ganap na babae. Subalit andito ho tayo mga kapatid sa Islam upang ating talakayin ang mga palatandaan kung kailan natin masabi ng isang lalaki ay ganap ng lalaki at ang isang babae ay ganap ng babae. Sa ibang salita, paano natin masasabi na ang lalaki ay binata na at kailan natin masasabi na ang babae ay dalaga na? Ang mga ulama, rahimahumullahu ta'ala, ay nagbanggit ho sila ng ilang mga palatandaan. At sa pamamagitan nito ay maituring ng binata ang lalaki at maituring ng dalaga ang babae. Ang unang palatandaan mga kapatid sa Islam ay ang al-ihtilam. Ang ibig sabihin ho ng ihtilam ay isa sa mga kahulugan ng al-ihtilam ay ang managinip ang isang tao at sa kanyang paggising ay makita niya sa kanyang harapan na mayroong lumabas na punla. Ang tawag ho dito ay al-mani sa wikang Arabic o sperm sa wikang English. Kapag naranasan ito ng lalaki, maging ang babae, ay maituring ng lalaki na isang binata at maituring ng babae na isang dalaga. Ang dalil ay mula sa Quran at hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samantalang sa Quran ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. Sa Suratul Nur, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang bata ay umabot na sa wastong musino, ay magpaalam na sila kapag sila'y pumasok sa alinmang bahay o sa anumang kwarto. Sa madaling salita, siya ay ganap ng binata at hindi na siya bata na kung saan anumang oras ay papasok-pasok siya sa kwarto ng ibang kwarto. Maging sa kwarto ng kanyang mga magulang. Kapag inabot na niya ang wastong gulang, ay kailangan na niyang kumatok sa bahay o sa kwarto bago pa man siya tuluyang pumasok, sapagkat ganap na siyang binata. At ang katanungan, ang babae ho ba ay nakakaranas din ng al-ihtilam? Ang babae rin ho ba ay nakakaranas ng al-ihtilam na katulad na naranasan kadalasan ng mga kalalakihan? Ang kasagutan ay oo.
iniulat ni Salamah radiyallahu ta'ala anha na kung saan lumapit si Sulaym tanong, at ang kanyang tanong ay patungkol sa mga kababaihan. Subalit bago siya nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay binanggit niya munang isang introduction. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq." Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nahihiya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsisiwalat ng katotohanan. Ang ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katotohanan, maging ang katotohanan na yan ay related sa personal na pangailangan ng lalaki o di kaya ng babae. And then ito ang kanyang tanong, hal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Usugo ni Allah. Sinabi ni Sulaym, usugo ni Allah, ang babae ba ng panaginip o ano paman, ay kailangan ba niyang maligo? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kapag meron siyang nakitang punla, kapag meron siyang nakitang sperm, ay kailangan niyang maligo. And then, nag-react si Salamah radiyallahu ta'ala anha, na siyang rawiya ng hadith, na siyang nag-narrate ng hadith. Palas na naranasan ng mga kalalakihan, ang sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak, fabima asyubuh, o fabima yushbihuha waladuha. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, papaano manahin ng bata ang kanyang nanay kung hindi sumagitan din ng bunla? Sa madaling salita, ang naging kasagutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, pati ang mga babae nakakaranas ng ihtilam. Ang conclusion, kung ang lalaki o di kaya ang babae nakaranas ng wet dream, ay maituring na ho sila ng mga binata o di kaya dalaga ayon sa perspektibo ng Islam. Yan ho ang unang palatandaan, mga kapatid sa Islam. Pangalawa naman ho ay ang al-inbat. Ang ibig sabihin ng al-inbat ay kapag mayroong tumubo mayroong tumubo na buhok mula sa pribadong parte ng katawan ng lalaki man o di kaya ng babae, ay maituring na ho siyang baligh. Maituring na hong dalaga ang babae at maituring ng binata ang lalaki. Nangyari ho sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay kanyang ipinag-utusan si Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu na puksain ng mga Yahud na mga balighin, ang ibig sabihin ng mga adults. Subalit, paano nila malalaman ang mga adult, mga hindi adult, higit ng kanilang pribadong parte ng kanilang katawan? At nangyari din na sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu sa kanyang mga sundalo at kanyang sinabi, alla yuqtala ay hindi ninyo maaaring o huwag kayong makipagdigma sa mga musyrikin o sa mga kaaway ng Islam maliban na lamang sa mga kalalakihan o mga kababaihan na gumamit na ng pang-ahit. Indirectly, ang ibig ipakahulugan ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ay yaong mga dalaga na o di kaya mga binata na, sa madaling salita, mga kalalakihan at mga kababaihan na. Yan ho, mga kapatid sa Islam, ang pangalawang palatandaan. Pangatlong palatandaan naman, mga kapatid sa Islam, ay ang kung sakaling hindi naranasan ng lalaki o ng babae ang unang palatandaan na binanggit natin, ni hindi rin niya naranasan ang pangalawang palatandaan, ito na ngayon ang pangatlong palatandaan na kapag ito'y kanyang naranasan, ay maituring na ho siyang baligh. Ang pangatlo ho ay ang bulughus sin 15 sana, ay kapag umabot ang lalaki o ng babae sa edad na 15 taong gulang. Taliwas sa pag-aakala ng ilan na maging sa Islam as-sahih, kapag umabot na siya sa edad na 15 taong gulang, ay ibig sabihin siya ay baligh na. Ibig sabihin siya ay binata na at ibig sabihin siya ay dalaga na. Maging hindi niya naranasan ang unang dalawang mga palatandaan ng pagkabinata at ng pagkadalaga na binanggit natin kanina. Ang dalil ho dyan
ay si Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma sa Ghazwat Uhud, sa Battle of Uhud, ay kanyang ipinisenta ang kanyang nais niyang lumahok sa Battle of Uhud na alam ng karamihan sa atin sa Madina al-Munawwara. Nais niyang dumalo at nais niyang sumali ika nga sa digmaan na ito. Subalit, nung malaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Umar, anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, ay ang kanyang edad during that time ay 14 na taong gulang pa lamang, hindi siya pinahintulutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na makilahok sa digmaan. Sa madaling salita, hindi pa siya mukallaf. Sa madaling salita, hindi pa siya baligh. Gayong, sa sunod na taon, ay nagpaalam si Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma na sumali sa digmaan ng Khandaq. At nang malaman at natiyak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Umar ay umabot na sa edad na 15 taong gulang, ay pinayagan na siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumali sa pakikipagdigma. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun siya ay baligh na. Ibig sabihin nun siya ay mukallaf na. Ibig sabihin nun, sa madaling salita, ay nasa tama at nasa wastong edad na si Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. At ang ating mga ulama, rahimahumullah ta'ala, ang kanilang napulot at nakuhang aral mula dito, sabi nila, kapag ang isang tao ay umabot na sa edad na 15 taong gulang, maituring na siyang dalaga o maituring na siyang binata. Ang tatlong mga nabanggit ho natin na mga palatandaan ng pagkabinata at ng pagkadalaga mga kapatid sa Islam ay saklaw nito ang mga kalalakihan at mga kababaihan. So hindi lang ho yun para sa mga kalalakihan, hindi lang din ho yun para sa mga kababaihan, kundi saklaw niya ang lalaki at ng mga kababaihan. Samantala, bilang karagdagan, may pang-apat na palatandaan na para lamang at eksklusibo lamang sa mga kababaihan. At ang palatandaan na yun ay al-hayd. Ang ibig sabihin, kapag ang babae ay nakaranas na ng buwan ng dalaw, ng regla, ng menstruation, sa madaling salita, siya ay dalaga na. Ibig sabihin nun, obligado na sa kanya ang sala. Ibig sabihin nun, kailangan na niya maghijab. Ibig sabihin nun, ay hiwalay na siya sa pagtulog, sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid sa mga kalalakihan, na mga kalalakihan. At ang ibig sabihin nun, kailangan maghijab na ang babae sapagkat bakit? Nasa wastong gulang na siya. At obligado na sa kanya kung ano man ang mga inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muslimin. Sumuli, ang pang-apat na palatandaan na eksklusibo lamang sa mga kapatid natin, mga kababaihan, ay kapag nakaranas na siya ng buwan ng dalaw. Sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Al-hadith rawahu Abu Dawud. Kailanman ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang babaeng nasa wastong gulang na. At ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang term na haid bilang palatandaan na ang babae kapag nakaranas na ng buwan ng dalaw ay may turing na siyang dalaga. So hindi katanggap-tanggap ang sala ng isang babaeng dalaga na o nasa wastong gulang na, maliban na lamang kapag tinakpan niya ang kondisyon sa pagkaobliga ng sala. Dalangin ho namin sa Allah subhanahu wa ta'ala naway may natutunan tayo sa ating maigsing lecture. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik.